Kailangan ko lang May kasama. po. No one in an island. No one is an island. No man is an island. Yun yung kasabihan kasi yun eh, okay. Kaya nga tanong ko sa spiritual, ano ang kaibahan na, kasi nga growing together, ano yung kainaman, ito kainaman kung may kasama ka There's a paglago unity, may unity na ano man yung mga kabigatan minsan na nararamdaman mo, na mayroon ka kumbaga backup, mayroon ka kumbaga tatayo sa'yo. Kaysa sa nag-iisa ka. Okay, may nabanggit yung preacher na yung dito sa natin at sabi niya, diba? Kasi di ba may mga nag-attend lang ng yung nanonood lang ng nag-attend ng nanonood lang ng message sa Online. sa sa online, oo. Ang nga doon, sabi nga nito, walang doon, hindi masama, no? Pero Hindi nakipag-fellowship. sa spiritual. Hindi siya talaga total makakatulong sa spiritual mo. Bakit ka Oo mo? nga ate, Bioli, saan ka ba? Ba't pati buhok mo hindi ka makita? Ano ba tinitingnan natin dyan? Yung buwan? Yun parang buwan na yun. Yan! Diyos si Principal. Kasi sa Ulitin mo, lapit mo. Kita yung laptop. Dahil katuktukan na buhok mo lang yung nakikita namin. Ayan po si Madam Bioli. Okay. Okay. So, yun nga. Sabi nga, pwede mo bang kamayan yung TV. Cellphone. or yung TV or yung yung screen. Pwede mo ba yung kamayan? No. Pwede ka bang magsabi ng iyong nararamdaman doon sa Online. pastor na nag-preach? No. Hindi. Kaya nga, ang doon, makinig tayo sa online, mag-attend tayo sa online, dagdag kaalaman. Pero hindi siya makakakumpleto sa ating spiritual growth. Kasi hindi kanya kilala. Sabihin mo kahit kilala ka sa pero hindi ka talaga niya lubos na makikilala. At yun nga, hindi ka makakapagsabi sa kanya, lalo na yung mga preacher na gaano kanya kakilala. Hindi nga, di ba? O katulad yan, marami sa atin nanonood ng mga preacher. Like sabi natin sa CCM o sa mga ibang Baptist preacher na nakakapanood tayo kasi gagaling nilang mag-preach. Pero nakapakinig tayo, pero paano natin i-apply sa ating buhay yung mga nadinig natin na yun. So, maiyano natin yun kung tayo ay sama-sama. Sabihin na, ang preaching help one another. Paano matutulungin ng paano mo may encourage? Hindi mo nga alam. Okay, so yun. Growing together. So, punta na tayo dito sa example ni yung ni Apostol Pablo, yung kanilang karanasan. So, doon sa introduction, makibasa ka rin sa introduction. Sa Acts ba? Paul's suffering, I believe we began with the, tama ba? With the exorcism of a spirit from a slave girl who was being exploited for a profit by her owners through fortune telling. This act of compassion and deliverance led to a significant backlash. The owners, angered by the loss of their income, seized Paul and his companion Silas, dragging them before the magistrates. They accused them of causing an uproar and promoting unlawful customs. Okay. So dito sa background na ito, ano yung makikita ninyo dito? Nakaranasan nitong si Apostol Pablo. Ano yung masasabi ninyo sa karanasan nila ni Apostol Pablo at saka ni Silas? May fortune teller pa talaga. Bakula. Barbie. Ano masasabi ninyo dyan? Parang Hindi ba maganda yung ginawa nila? hindi. As a disciple ni Christ?
may kausap ba ako? Opo. Yes. Opo, ma'am. Nandito pa po kami. Masyadong seryoso eh. Interview. Kaya nga, ano yung masasabi ninyo dyan? Ano yung comment ninyo dyan sa experience nitong si Natuduli nga ako kaya ang lilit. Matindi yung experience nila kasi nga yung ginamitan sila dito ng ano, yung parang exorcism ba? Yung parang yung pagtaboy talaga sa kanila dahil nga doon sa nangyari. Pero I mean, yun yung part yun ng ano ni Paul, journey niya sa sa pag-spread ng magandang balita, which is kung titingnan natin sa atin ngayon, which is tayo naman, hindi man sa ganitong klaseng kaparaanan, but we still suffering for rejection. Yun naman yung parang maano natin dito. But then, yun nga, apart from that, Ito kasi, kung babasahin natin itong istorya na ito, yung may slave girl nga na ginagamit ng amo niya. Oo, yun yung ginamit niya. ng profit. Oo. So, ang ano nga doon, syempre, nandun ang compassion na lang po na aposto. Dito mo ilapit sa akin. Nila yung ano na Iharap ito, mo sa akin si ate. yung girl Ayan, na ito ayan, sa, okay na yan. sa bad spirit. So, instead na matuwa, yung amo at ay hindi. So, naggawa ng ng kaguluhan kasi nga, bawas kita, di ba? Hindi na siya pagkakakitaan. Kasi nakalaya na yung girl doon sa sa masamang espiritu. O edi, hindi na pagkakakitaan. Ano makita natin dito? May mga tao na ang priority nila, yung gumagamit ng tao, para lang sila ay kumita. User. User. Oo. Para lang sila magkaroon ng pabor, para sila ay kumita ng pera, ay di na baling yung kapwa nila ay malihirap, magamit nila. So, yun dito. So, ang ginawa nitong mga tao na ito, ay gumawa sila ng istorya. Para nang noon, itong si Paul at saka si Silas, ay kuhanin mga tao. Okay, so the magistrate, pakibasa. The magistrates, without a proper trial, ordered Paul and Silas to be stripped, beaten with rods, and imprisoned. The severity of their punishment is highlighted by the fact that they were placed in the inner cell of their feet, fastened in stocks. Despite of physical and emotional toll, Paul and Silas responded with prayer and hymns, demonstrating their unwavering faith and resilience. Okay, so dito, so maano nga natin na dinala sila sa magistrate, walang proper trial na, wala nang ganito. Okay, Diretso. hagupitin na yan. At ikulong na yan. Yun ang kanilang naranasan. Pero sa pagkamat, sa Despite- ganun ng sitwasyon nila, ano ang ginawa nitong si Paul and Silas? The response with prayer and hymns. Okay. Kumanta sila. Kung sa atin kaya ito, kung tayo kaya makaranas nito, ano kaya ang Nagwala na po. ating gagawin? Nagwala na. Nagwala na. Hindi ko ma-imagine. Ni Pete, huwag mo akong sasaktan. Hmm. Oo, di ba? Mag- Ganti-ganti lang yan. Magkakagulo tayo. Hindi ko malalampasin. Diba? So yun. Pero dito nga kasi, kaiba naman kasi ito. Dahil ito, nagdana sila ng ganda sa may ginawa sila na kabutihan. Yun. So hindi matanggap ito ng kalaban. So sila ay pinakulong at ipinahagupit sila. So kaya malakas din ang loob nila na kumanta ng hymns at mag-pray sa kabila ng ganun sitwasyon nila. Dahil alam nila, Wala naman kasi kung bakit sila Panginoon dumanas ng ganun, dahil sa sa Panginoon. pagsunod nila sa Panginoon. Yun. So, alam natin na marami tayong mga paghihirap din or ginagawa sa atin ng ibang tao. Sometimes, hindi naman dahil yun sa pagsunod natin sa Panginoon. Minsan dahil Sariling napakinitan tayo sa mga bagay na hindi naman yun nga. Merong ayaw lang sa atin or Pero kung tayo nagpipreach ng word ni God,
Tapos alam natin na kaya tayo ginanito or na-persecute tayo, nasaktan tayo dahil sa pag-preach ng word ni God. Nawa maging ganito rin tayo katulad ni Paul and Silas na nandun yung joy natin. Nasa kabila ng masakit na, kumanta pa rin tayo ng papuri sa Panginoon. Ito ay mahirap. Kung hindi talaga tayo ay full surrenders sa Panginoon, mahirapan natin ito na gawin. Okay, so divine intervention and release. Magbasa. Divine intervention and release. In a miraculous turn of events, an earthquake shook the prison, opening the doors and loosening the chains of all the prisoners. The jailer, fearing the escape of the prisoners, was on the verge of suicide, but Paul intervened, assuring him that all were present. This led to jailer's conversion and baptism along this household. Acts 16:26-34. Tuloy mo na. Tuloy. The next The next day, day. the magistrates ordered the release of Paul and Silas. However, Paul, asserting his rights as a Roman citizen, demanded the public acknowledgement of their wrongful treatment. The magistrates, realizing their error, personally came to appease them and escorted them out of the city. Acts 16:35-38. Okay. So makita natin na dito ngayon divine intervention and release. So dito yung applicable, yung sinasabi sa Apostol Pablo sa Romans, all things work together for good. To those who love Him. Ano? To those who love To Him. those who love Him. So pagkaman, yun nga, pagkaman nga nagdusa sila sa kulungan, nahampas sila, but ito ay nakabuti. Kasi ginawa na nga nila yun dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon. So dito, naka-experience sila ng divine intervention, na-experience nila yung power ng Panginoon na releasin dahil sa pagsunod sa Panginoon. Sa palagi natin, kung hindi sila sumunod sa Panginoon, nakita na nila yung babae na gano'n na ginagamit o ano, ipinikit na mata na lang nila, lumampas sila, hindi nila pinalaya yung babae sa pagkakaano ng bad spirit. Sa palagay kaya natin, mararanasan nila yung miracle ng Panginoon. No. Hindi. Hindi rin. Hindi. So, kaya ngayon nga, yung mga bagay na inaalaw ng Panginoon sa atin na mangyari dahil nga sa pananampalataya natin sa Panginoon, yun yung susi para maranasan natin yung reality ng Panginoon, yung power ng Panginoon. Okay? So, yun ay kung susunod nga tayo sa Panginoon. Okay, so boldness and in proclaiming the gospel. Paul's boldness in Philippi is further emphasized in his letter to the Thessalonians. He reminds them of the suffering and mistreatment he endured at Philippi, yet he continued to preach the gospel with boldness in Thessalonica. We had previously suffered and been mistreated in Philippi, as you know, but in our God we dare to tell you his gospel in spite of strong opposition. This statement underscores Paul's courage and the divine empowerment he received to persevere in his mission. Okay. So, ano yung makita ninyo dyan? Dyan sa paragraph na yan. Yung mas lalong... Pag nagkaroon ng boldness. Yes. Mas lalo siya nagkaroon ng boldness to share the word kasi nga yung pinakita sa kanyang ano din ng Panginoon kung paano din talaga yung nag-interact si Lord doon sa buhay niya ba despite doon sa mga suffering na experience niya. Yun yung nag-push sa kanya na mas lalo pa siyang maging ano talaga despite sa yung haharapin niya pa in the future. I think yun yung talaga makita natin sa buhay ni Paul na hindi siya instead na ma-discourage siya naging way yon para mas maging ano pa siya lalo magporsige. Okay. So, kaya nga, napakadahil sa na-experience niya sa Philippi, mayroon siyang testimony dun sa mga kapwa niya yung Kristiyano. Sabi niya, we had previously suffered and had been mistreated in Philippi. So, you know, okay? So, alam niyo yan. But in our God, we dare to tell you His gospel. Okay, so, may ano tayo yung sinasabing may testimony tayo na
Alam niyo kung gaano ako naghihirap. Kaya may confident tayo na mag-share. May Mm. confident tayo na mag-encourage. May share ka. Kasi na-experience natin. Ganoon din ito yung example ni Apostol Pablo. Kaya siya may boldness in proclaiming the gospel. Naranasan niya eh. Okay, impact and legacy. The events in Philippi had a profound impact on the early Christian community. The conversation of Lydia, the first European convert, and the Philippian jailer, along with their households, laid the foundation for a strong and supportive church in Philippi. This church would later become one of Paul's most beloved congregations, as evidenced by his epistle to the Philippians, which is filled with gratitude and affection. Paul's experiences in Philippi serve as a powerful example of enduring faith and bold proclamation of the gospel. Regardless of the circumstances, his willingness to suffer for Christ and his strategic use of Roman citizenship highlight his commitment to the mission and his astute understanding of the socio-political context of his time. Paul, Okay, so, sige tuloy mo na. Paul, Silas, and Timothy then traveled to Thessalonica, the capital of the Roman province of Macedonia. The year was 50 AD, with a population of 100,000. Thessalonica was the most populous city in Macedonia. Due to its location, it was also the wealthiest and most important city. The city's natural harbor was the best in the entire Aegean Sea. In addition, Thessalonica was strategically located at the juncture of the road north to Donabe and the Via Egnatia, which was the major east-west highway extending from Asia Minor all the way to Rome. Okay, so thank you. So ano ang nakita natin dyan? Na dahil sa suffering ni yung willingness ni Apostol Pablo na mag-suffer for Christ, ano ang nangyari? Anong naging resulta? Yung may conversion, Dumami yung Marami ang mga naniniwala sa na-offer ng Panginoon. Christian. Sabi dito sa his willingness to suffer for Christ Strong yung and his foundation. strategic use of Roman citizenship. Ginamit niya kasi yung Roman ako. O, kasi pag yasakop sila nun ng mga Romano, iba yung dating, di ba? Para sa akin, double citizenship ako. May din ako, may passport din ako ng Amerika, pakakala yun. Sana. Dual citizenship. Oo, dual citizenship. Yun ang ginamit ni Apostol Pablo. Dahil hindi basta-basta siya magkagalaw. Pero syempre, dahil nga inalaw na nga ng Panginoon na talagang mapreso siya, yun na yun. Kaya siya napreso pa rin kahit na Roman pa rin ng citizenship niya. Okay? Pero alam natin na siya ay Hudyo, no? Okay. Sabi nung naalala ko isang sinabi din ng pastor dito. Sabi niyong gano'n, kapag naging Kristiyano ka, kalakip nun ang suffering. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na hindi ka willing na mag-suffer. Which is true. Dahil si Kristo nga, nag-suffer para sa atin. Kaya, pag tayo nag-share ng word ni God, huwag natin i-share din lang yung maganda. I-share din natin yung ma-experience nila pag sumunod sa Panginoon. Hindi sa tinatakot, but that's the reality. Kasi akala nila pag naging Kristiyano ka, okay na ang buhay mo, lahat ayos. Hindi Kalakat ng The more. suffering. The more. Diba? Bawal. Dati wala kang pakialam sa mundo. Gawin mo kung anong gusto mo, di ba? O ngayon Kristiyano ka na. Dahil Marami alam mo talaga. na hindi yun ang gusto ni May Lord. control na.
sasama ka, ano ka talaga. Kung gusto mong gumanti, nasa pa ka, gusto mong gumanti. Titisin mo na lang. Nasa pak. Nasapak na. So yun yung Sige, mga- sige, buksan mo. Kaya Sige. Kristiyano yan. Oo. Boy Cristiano din, nasunog na sa utak. Hindi ulit. Napatay na sa Patayin mo na lang sa utak mo. Ay ako sinumpa, una talaga. Sinumpa na sa isip. Mag-uumpisa pa lang siya. Ayan. Sa tao siya nag-violate, paningin mo, animal na. Andoon na siya, pinatay mo na sa utak. Binorder mo na So pala. ano natin, Sino si Ryan? Alalahanin. ng word ni God. Alalahanin. Tatanungin nung sinesyaran. Kami, saan ba ang church niyo? Ay, doon sa Prince Edward kami. At sasagot, ang layo naman. Samantalang pag nagsipag-hiking, ngayon mas malayo. Pag yung sa ano, okay Siyempre, na. malayo man, malapit. Masaya man. Huwag niyong paringgan si Bondok. Oo. Bundok Piris. Si Piris. Pagpunta sa church, layo-layo. Hmm. Yun yung mga ganun. Boring daw, boring. Kaya, kung tayo nasa Panginoon, kaya malayo ka. Teka, antok nga ni... Amen. Problema ang distansya. Tingnan mo si Carol, galing pa to ng Maka. Galing pa ako baka. Kasi ganito lang yan eh. Pag ginusto, May paraan. may paraan. Pag ayaw talaga, madaming dahilan. This is the Yes. Words of the day. words of the day. Okay, praise God. Pagpalain ka ng Panginoon, Carol. Amen. Taga Macau ka nagpunta ka sa... Kaya nga, nasa Maynila, nasa Bulacan pa nga, Nandito napunta. na po kasi yung heart niya talaga sa TSB. Oo, te, hanggat nandito pa rin ang TSBC, dito sa Hong Kong. TSBC pa rin talaga ako mag-church, walang iba. Promise. Alam ni Lord yan. Ayan. Kaya sasama mo sa prayer na dagdagan pa tayo. Opo. Kaamo ka na ano ba? Opo, nawa po. Hindi niya tayo. Sige po. Okay. Then, teka na. And what happened in Thessalonica? Lonica. Pakicontinue sa basa. While in Thessalonica, Paul and Silas stayed with a local believer named Jason. Paul preached in the synagogue on 3 Sabbath days, reasoning from the scriptures that Jesus is the Messiah. He planted a church. Some of the Jews and the large number of God-fearing Greeks were persuaded. However, a large number of the Jews were not receptive to Paul's message. They became jealous and accused Paul of defying Caesar by claiming that there is another king named Jesus. The local Jews rounded up and mobbed and started a riot. They stormed Jason's house but did not find Paul or his companions. They brought Jason before the city officials, saying, "These men had caused trouble all over the world, have now come here, and Jason has welcomed them into his house." As soon as it was night, the brothers sent Paul and Silas away to the nearby city of Berea. The first part of 1 Thessalonians celebrates their faithfulness to Christ, and the second part encourages them to continue following Jesus' teaching, remains holy, and grow in their faith. This- Okay. So, okay. ano natin, no? Di ba yung title nga Growing Together. So, ano yung masasabi ninyo dun sa experience ni Paul dito sa bahay ni Jason? Kung i-connect ninyo dun sa title ng ating topic. Growing Together. Kasi despite dun sa naranasan nila, hindi sila tumigil na pa rin na ipurso pa rin na i-share yung word ni Lord sa iba. Okay. Ano pang idea na iba? Yung protection na ginawa nila kay Paul. I think that is the main role ng isang kapatiran nito na si Jason, na i-protect nila yung sugo ng Panginoon. Kasi nga, yun yung pinaka-importante, yung safety nila. Okay, so thank you. So there are 4 main reasons why Paul wrote his
first letter to the Thessalonians, yun ang sabi dyan sa inyo. Binigay ni Pastor. Paul's first letter to the Thessalonians. Ano yung number 1? Paul encouraged the persecuted Thessalonians. Okay, continue. Paul exhorted the Thessalonians with one of the most famous Bible scriptures. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Thessalonians 5, yes, 16 to 18. So bakit nasabi ni Paul yun? Rejoice always. Imagine nyo natin yung dinadanas niya. Yes. Based sa experience niya. Kasi nakita niya yung ano ni Lord. Makita, oh yeah. I think yung impact ni Paul doon yung example niya talaga, yun yung nagpatatag doon sa mga taga-Thessalonia na even though nag-suffer siya, is faithful pa din siya sa Panginoon. Kasi minsan diba tayo, lalo pagkabaguhan ka, parang yung titingnan mo talaga yung tao eh. Hindi ka naman talaga directly makafocus kay Lord eh. Kaya nga minsan daming nababackslide dahil nga sa taong tinitingnan nila. But I think kung katulad kay Paul na hindi talaga nag-wave yung kanyang faith, yung mga nag-aano sa kanya, magpapatuloy talaga. Kasi never naman talaga si Paul nag-down after nung ni-receive niya si Lord eh. Okay. So kasi nga yung relationship niya sa Panginoon. Yes, yun yung kasi, yun. Communion. Yeah. Kaya sabi nga, pray continually, give thanks in all Circumstances. Okay, itong napakahirap sa atin. Give Yeah. thanks in all circumstances. True. Naghihirap ka na. So, Pag-rejoice pa nga lang eh. Pag rejoice pa lang, hindi ka na mapapasok. Sobra, no? Grabe. Pero it reminds din talaga, kahit sa mga circumstances, you still pa din. I think ito yung isa talaga sa suffering ng mga Christian na na continue talaga, rejoice. Magpasalamat. Yeah, pasalamat. Salamat sa Lord, thank you. Yung tipong nagpapasalamat ka na, umiiyak ka na. Yung grabe na iyak mo, Lord. My God. Lord, thank you. Naranasan kita sa ganitong bagay. Diba? So, yun. Okay. Paul defended his integrity. Yun yung number 2. Pakibasa. Paul defended his integrity by reminding the Thessalonians of how holy, righteous, and blameless he had been when he was with them. 1 Thessalonians 2:10. This shows how important it is to guard our It says to testimony. To guard our testimony. Okay. So, tandaan natin yan. Holy, It is important to guard our testimony. blameless. Kaya nga yung ating testimony, hindi lang sa loob ng church. Yes. Kasi, Nasa labas yun ang makikita, target Tibioli. namin Sa loob. Oo, sa labas. Sa labas yun. Tayo nag-iingat sa loob. Mas lalo sa labas dapat. Ingat sa labas. Hindi, holy pag sa loob ng simbahan, pag sa labas may sugat. Nawawalan pagkakasya. Holy. Hindi na holy. Holy. Hindi na holy. Holy na holy. Holy. Sa labas holy. Holy. Huling-huli. Huli ka. Okay. So, yun ang tatandaan natin. Tandaan natin yan. Nahuli ka ni Ryan. Mas lalo tayo maging maingat sa labas. Okay, Nakasingit na number naman 3. si Punong-puno ka na ng dyan. R. Number 3. Number 3 na. Paul clarified the second coming of Christ. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. 1 Thessalonians 4:16. Ano? Pakita mo yan, Elsa. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. In addition, Paul urged the Thessalonians to get ready for Jesus' coming. The day of the Lord will come like a thief in the night. Let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-control. Okay, so ano yung nakita niyo dyan
na paalala ni Apostol Pablo. Bakit kinakailangan na ipaalala ito ni Apostol Pablo sa mga Thessalonians? No, kasi makakatulog sila eh. Kaya nga sinasabing be alert kasi 'di ba minsan pag yung sobra kang confident, parang yung aantok-antokin ka na okay lang, ganun. But yun nga, sabi ni Paul, be alert kasi nga hindi natin alam kung kailan darating si Lord. So yung ang pinaka-encouragement niya dito, yung patuloy talaga na mag-on fire sila. On fire. Lagi. Bukod pa doon, Natawa ako dito sa paano mo ng pag-iiyaran sa panahon na nahihirapan ka. And then, ma-remember mo yung pagdating ng Panginoon, babalik ang Panginoon. Di ba? Ano yung nagiging bunga nito sa inyo kapag naalala niyo ang Panginoon idadating, kukuhanin ako ng Panginoon sa time ng paghihirap mo. Yan. Makapagpahinga na ako, Lord. Ayun pa yun. Nakakapagod na buhay dito sa mundo. Makapagpahinga na. Basta kay Lord tayo. Kasi yun lang talaga, pag sobra ka na din talagang hinahihirapan. Minsan yan din yung nasasabi ko eh. Kunin mo na ako, Lord, ganon. Hindi yung kunin kunin mo na ako, Lord. I mean na may ending. I mean, may ending din. Yung lahat parang ng napupuno suffering. ka na. Yes, yung parang sabihin mo na lang na talagang dito ko lang ito mararanasan. I mean, yes. Yun lang talaga ang lagi mong masasabi na it's not forever. Si Barbie yan. They will be done. So parang, Sinabi ko yun imagine nakaraan. natin, sabihin na natin na nag-aaral ka, ang target mo, makagraduate ka, di ba? Oh, tapos nag-asawa ka. Sa kabila ng Sakit. paghihirap Ng cum laude. Nabuntis ka. Nag-graduate ako. Nabuntis. Naunay na po yun. Ang diploma. Hoy, may diploma na bago ang diploma. Ako yun. So ito yung encouragement sa atin na kahit nga tayo maghirap, mag-sacrifice dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, ay magiging willing tayo. Kasi nga, nakapokus tayo dun sa ating target, dun sa hinaharap. Pero kapag tayo nakapokus lang dito sa mundo, talagang tayo manlulupay-pay. Ang tagal naman yun. Tagal ko na naghihirap, ganito pa rin. Hirap pa Magkukumplain rin. tayo Naghirap pa instead na. Pero ang target natin may katapusan. Darating din ang panahon, ang Panginoon Katapusan. darating or ang Panginoon kukunin ako. That's the day. Tatanggap na ako ng diploma. Galing kay Lord, di ba? Parang yung auntie ko, kasi yung Magiging willing tayo. si mama ko namatay. Namatay siya kahapon. Tapos, yung testimony, Sino? Tita kapatid niya. Si mama ko, namatay po siya kahapon. Pero before that, nag-birthday siya. Parang ang gusto niya na parang ingrande yung birthday niya para maihayag yung salita ng Panginoon. Kasi parang feeling niya na in a time mawawala na siya. Kaya yung testimony niya na ng birthday niya na sabi niya na magpatuloy tayo sa pag-ano ng Panginoon na yung buo yung puso natin na wala tayong tinatago na mga kamalian sa buhay na. Yung parang yun yung parang in-enlight niya yung mga tao na ganun dapat ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Wala ka dapat tinatagong kamalian, wala ka dapat tinatagong sa sarili mo na hindi nakakalugod sa Panginoon. Sabi ko nga na maganda yung motive na auntie ko na kahit na ganun pa man na yung gusto niya talaga na yung parang last na niya kasi doon Alam sa niya talaga. ano niya na Ramdam na niya siguro. kukunin man ako, sabi niya gano'n. Nagtawanan pa nga yung mga nag-birthday kasi sabi, saan ka ba pupunta? Sino kukuha sa'yo? Yung gumanon ba? Pero yun yung parang naimulat. Ano na talaga niya? Oo, naimulat yung mga, kasi pastora siya. Pastora siya. Kaya yun yung niya, na ihayag mo talaga. Hanggang sa last niya. Oo, inihayag niya yung katotohanan para sa Panginoon. Kaya yung nagkausap ko din si mama ko, sabi ko na umiiyak siya. Sabi
Sabi ko, ba't ka umiiyak? Dapat ano tayo, maging masaya tayo kasi si auntie alam natin kung saan siya pupunta. Sabi ko ganun. Tapos tinanong ko siya, ikaw ba maalam mo na kung saan ka pupunta? Sabi ko, tumawa siya. Sabi ko, magdala ka ng balde ma, kasi talagang mainit doon. Sabi ko ganun. Napabiro. Magdala ka ng balde talaga. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun, sabi niya na, hindi ko nga alam kung saan ako pupunta talaga. Sabi niya ganun. Alamin mo. Sabi Baka sa Cubao lang. Sa Manila lang. Kaya yun, nagbo-born yung buong ano kasi nalagas yung first time na may nalagas sa kapatid nila mama. Kaya Oh. Ilang taon yung ate ano mo? na, 75. Oo. May edad na siya. Pabalik-balik na yun sa ospital, yung mga Maganda. anak niya. At least maganda yung naiwan niya sa last Oo, birthday sabi niya. din Maganda yung yung prayer naiwan ko niya. na, Lord, kung Talaga hindi mo nang naman, yun kunin, talaga ang Lord. Ilang years siyang may sakit? Kasi gusto nilang, ano pa yung nanay nila. Kasi nga, mag-isa na lang yung nanay nila. Parang pag-anak ka rin talaga gagawin mo din lahat para mabuhay pa rin. Sabi ko ganun, pero hindi, rejoice unto the Lord. Kasi alam naman nila na yung mama nila naging faithful sa Panginoon. Buo yung paniniwala nila. Kaya sabi ko naman na matagal na sila doon, pabalik-balik sa ospital ng nanay nila, wala silang naipon. Napunta lahat doon sa ospital. Kaya sabi ko, it's time na i-let go. Kaya yun, praise Let God. go na. Let go na. Praise God din yung mga anak niya talaga. Huwag mo na, bunso. Sabihin mo, bunso, ba't Baka balik ikaw sa na lang atin? nila. Hindi pa kumpleto. Baka ang oo mo na lang. Baka yung oo mo na lang inihintay. Sabi mo, mahal. Let go. Okay. Isa pa nga. Number 4. Start from the start. Number 4. Ano na ba yan? Paul exhorted. Paul, ayan. Sige dahil. Tuloy. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like they